Alright, magandang araw po. Welcome back po. Pag-usapan naman ho natin itong mga naging pahayag ni Harry Roque tungkol sa mga pinagsasabi ni Amy Marcos ng nakaraang INC rally. Finally, nagsalita si Roque tungkol dito sa kay Amy Marcos matapos niyang banatan ni Amy Marcos yung kanyang kapatid. Pakinggan natin si Harry Roque. Pakinggan natin siya. Well, sa akin ko, alam niya na talagang bagag yung kapatid niya. Dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo. Yung sinasabi ho natin noon siya nagsasabi na may diferensya kapatid niya, pero kung totoo man yun, pero siya rin naman ang nag-umaako na siya ang promotor kung bakit tumakbong presidente kapatid niya at kumbinsin niya si Vice Presidente Sara na mag-Vice President na lang. Diba? Siya yan siya rin yung siya nagsasabi niya, pareho niyang pinangahawakan niya matindi tong si Amy, lahat kanya pakinggan natin ulit. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos doon sa INC rally. Kung ano ang naging reaksyon nyo nung inyong nalaman ito or na-monitor? Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, in-authenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagdibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. Matatandaan ninyo yung video na may pulveron, yung sinasabing nagdodroga si Pangulong BBM na sabi naman ng Malacanang ay AI lang yon, gawa-gawa lang. Ito na ngayon, nagkaawa tuloy ng dahilan nito si Harry Roque dahil mismong kapatid ni BBM ang bumabanat sa presidente. Na alam naman si Amy, kung mahilig to sumakay sa kung saan-saan Ayan. Pero ngayon, malinaw na kung sino man ang nagkalat noon, talagang authentic para talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa dahig, Yun. Kung talagang ganun ang sitwasyon at alam niya may diferensya kapatid niya, hindi na sana nangyari mga marami pang nangyari. Yun ang punto ngayon ng kabilang grupo ng mga Duterte. Ayan naman ang tingin nila ngayon. Kung nagsalita sana si Amy, hindi sana ganito kagulo yung sitwasyon nila. Kung totoo man yung sinasabi ni Amy, ang problema, hindi mo maintindihan ito sa Amy dahil yung kampanya ng alyansa, unang araw ng kampanya, nandun siya, pinagtaas pa nga niya kamay niya sa kanyang kapatid mismo So, eto tingin ko, kung saan may pakinabang, nandun to Kasi umalis lang naman niya sa alyansa nung nagkagulo na dahil lumalamang si Duterte dahil yung dinampot na si Duterte, ang simpatsya ng tao nasa mga Duterte. Ito, matindi tong si Amy, naglalaro ito Kaya, buti na lang, ito mismo si Harry Roque, maski man siya, napabor yung sinabi niya Amy Marcos sa kanilang pinaninindigan, nalilito rin kay Amy Di ba? Kaya hindi mo masisim ngayon si Larry Gadon na bumabanat ngayon sa kay Manang Amy Marcos dahil talaga namang yung pagkakabanat niya sa kapatid niya na hindi naman dapat. Kung talagang ganun ang sitwasyon ng kanyang kapatid, dapat yun, kinausap niya o kaya naman sa ibang paraan. May paraan naman para ipaalam mo yung kanyang saloobin Hindi sa harapan ng daang-daang libong tao at sinasabi pa nilang peaceful religious rally. Kaya malinaw lang na yung pinagagawa nitong Amy na to doon politically motivated. Hindi natin alam bakit niya ginagawa yan, pero malinaw lang na ang intention niya, ang tingin natin at ang pananaw natin, hindi maka-Pilipino gaya ng sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kasi hindi ganyan ugali ng Pilipino. Ang mga Pilipino, bagamat nag-aaway-aaway ang mga magkakapamilya, hanggat maaari, sa loob lang yan ng bahay. Minsan, binubulong natin sa mga matalik natin kaibigan, yung sama ng loob natin para makahinga tayo, pero hindi sa sakdulang ipagsigawan natin sa mikropono sa daang-daang libong tao. Di ba? Kasi, matatapos ang politika, matatapos ang termino, matatapos ang kampanya, ang dulong-dulo niyan, magkikita-kita pa rin kayo dahil magkakadugo kayo paano yan? Hindi lang basta bridge ang sinunog niya, hindi lang basta tulay ang sinunog niya. Diba? Lahat ng pwedeng sinugin, sinunog niya, kumbaga. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya, paano pagkakatiwalaan nito si Amy?
Kaya nga, alam mo ninyo, meron pa mga usap-usapan ngayon sa loob na ito gusto kasi tumakbong vice presidente ni VP Sara. Nauungusan siya ngayon ni Marcoleta eh. Kaya panay dikit eh. Ang pananaw niya kasi lang mga Duterte kaysa sa grupo nila na mga Marcos supposedly na dapat nandoon siya. Pero ang banat naman kasi nila kay BBM, weak si BBM, pero kung pag-aaralan ho natin, di po ba kay BBM po nagsimula itong mga investigasyon na to? Di ba kay BBM may napapakulong, may iniimbestigahan? Hindi ba kay BBM may finally may sumugod at tumuli kay Kibuloy? Hindi ba kay BBM din ang dating presidente nahuli? Bagamat yan nasa mga proseso pa lang at nasa mga simula pa lang ng pag-iimbestiga, may nagsisimula na hindi naman ginawa yan ng kahit na sinong mga umupo. Yun ang sinasabi natin political will. Gaya nito ni Alice Guo na ngayon sinintensya na at nakakulong. At ngayon hinahabol naman sila Zaldico. At maging ang pinsan niya mismo, si Martin Romualdez, ay pinapakasuhan. Yun ang political will. Kaya tama si Salpanelo nung sinabi niya na hindi siya naniniwalang weak ang presidente. Ang tingin natin dito, kakaibang strategy ni BBM. Kasi ang strategy na hindi mabasa, minsan iniisip mo baka naglalaro siya na uubra ba to o hindi. Pero malinaw na may nangyayari. Merong pinapaimbestiga kahit kanyang mga kaalyado mismo. Kaya itong laro ni Amy Marcos, bumumerang sa kanya. Ang daming naglabasan, mismo mga Ilocano, misko grupo nila Duterte, hindi siya pananiniwalaan eh. Ang mga sumasakay lang dyan, yung talagang sarado ang isip na galit kay BBM na hindi nila nakikita yung bakit ang ginagawa ng administrasyon. Bakit may investigasyon. Kasi kung wala namang ginagawa, edi dapat wala nang pinag-iimbestiga. Yung mga trilyong piso na nawawala dahil sa flood control, dapat hindi yan natutuloy. Ngayon, sinisisi nila yung mga kalamidad, yung mga standard na mga gawa. Hindi ba nagawa yan? Hindi pa nakaupo si Presidente? Kaya malinaw na sa administrasyon na to, mayroong investigasyon, mayroong sinimulan at mayroong patutunguhan. Gaya ng sabi ng Presidente, siya nagsimula, siya tatapos. Malinaw naman yun. Mabagal lang siguro sa pananaw ng iba dahil inip na ang taong bayan. Gusto na may makulong. Pero hindi po natin basta makukulong yan kung hindi matatapos ang proseso. At ngayon nga may mga sinasampahan ng kaso at nagsimula na rin tayong makakita ng pagkakulong katulad kay Alice Guo, di ba? Iyan ang mga simula ng lahat. Importante may simulan at may pinagpapatuloy ng proseso. Kaya nga ang investigasyon sa Senado, napaka-importante niyan. Aid of legislation para may makagawa sila ng mga batas ng legislation. Ang pag-iimbestiga po kasi sa Senado para matuklasan, malaman ano ang dapat ano pa kailangang batas para sa mga susunod na panahon maiwasan ng mga pangyayaring ito. Kaya nga in aid of legislation. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya mismo si Roque gulong-gulo. Sana nga hindi daw nakakulong si Duterte sa Hague. Kung ito palang bintang nila noon ay totoo. Pagpalagay na hunga natin totoo o hindi, ang proseso ng paghayag ni Amy Marcos ang kaduda-duda. Di ba? Hindi naman kasi ganun ang paraan ng mga Pilipino. Bagamat ang sinasabi ng iba, nang ibabaw daw pagiging makabayan ni Amy Marcos, ang duda naman po mas nakakarami. Talaga ba makabayan yung proseso ngayon? May telepono ng mga tao ngayon, di mo matawagan kapatid mo. Diba? Kaduda-duda yan. Talagang politically motivated, kumbaga. At yun po ang ating take. At sana nga matapos na itong drama na ito para hindi malihis yung investigasyon sa mga natutumbok na ngayon. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, pati yan sila Amy, merong mga kaya na sinasabi nila, bagman, baka yan ay mga kasama sa sindikato o sa anomalyang yan. Kaya magandang may investigasyon. At hintayin na lang natin ang mga susunod na pangyayari sa investigasyon na yan.
nandito po muna. May mga mag-uusapan pa tayo sa mga susunod. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment. Marami pong salamat.